tigilan ninyo yung lantarang paglulustay ninyo sa kaban ng bansa. Wala na ba kayong mga hiya? Attorney V, kumusta po ang sitwasyon, ang vibes ng mga tao? Kasi may mga kaibigan ako talagang lumipad pa from Manila to Cebu. Very upbeat at ang daming grupo simula pa kapon na it's essentially still a continuation of the Leaders Forum na ating sinimulan doon sa Mindanao, sa Davao. At nandito na nga tayo sa Visayas, dito sa Cebu City, sa probinsya ng Cebu. At tuloy-tuloy yung dagsa ng tao. Kahapon pa, ang difference lang ay mas marami yung small group discussions. Hindi na yung kagaya sa Davao City na plenary. Yeah. O mas intimate, mas personal. At ang approach, small tables and different groups, and then ikot lang lahat ng mga naimbitahan and then resource person, pinupuntahan ang kada grupo. And it's like a revolving door. Yung natapos na, pwede nang lumabas, may papasok na naman ang panibagong grupo. Hanggang sa kasalukuyan, habang ini-interview mo ako, ganun ang nagaganap dito sa aming kinaroroonan. So, sino-sino po mga personalities nandyan? Kahapon, ang nakasama ko pa lamang ay si Kabsec Juni Vasco, ang punong abala dito sa ating ginagawang hakbang na maisog. And of course, si Mayor Baste, andito rin simula kahapon. Nakita ko rin at nakasama panandalian kagabi si Attorney Glenn Chong. And then this afternoon, I bumped into Attorney Haroque. Oh, wow. Kompleto. I think, of course, Dr. Lorraine Badoy is also here. Though I haven't seen her yet. At nandito rin si ang kaibigan ni Pangulong Duterte, kaibigan ng masang Pilipino, si Willie Revillame. Oh. Narito rin, simula kagabi or kanina yata kami nakita, umaga. May mga religious groups din po ba na present dyan sa Cebu? May nakapagsabi sa akin na yung isang malaking religious group ay full force mamaya sa gaganaping prayer rally. But since I'm not a member of that religious group, ayoko namang pangunahan. Sure. At hindi ko alam kung ano yung limitation na maaaring sabihin at hindi maaaring sabihin. Apo. So, syempre nakakamit po kayo ng mga ordinaryong tao na hindi mga politiko, mga from different communities. Ano po yung pinaka naririnig nyo sa kanila? Bakit sila nag-join forces dyan sa hakbang ng mga maiisog at the same time prayer rally? Ang isang nakita ko, Maharlika, na talaga namang very telling simula kahapon, very obvious, iba yung prevailing atmosphere ngayon. Kung sa Davao nararamdaman mo na parang kalkulado yung hakbang ng tao doon, merong takot. Pero I think yun yung icebreaker eh. Ngayon mararamdaman mo yung talagang pagiging maisog ng mga Pilipino. Andito mararamdaman mo. And of course, yun nga, nakakalungkot dahil ako na may naging bahagi ng kasalukuyang administrasyon at nung kampanya tayo disgustado at talaga ang common sentiment, bakit hindi mapigilan yung talagang lapastangang paglalapastangan sa saligang batas. When we say paglalapastangan, when I say paglalapastangan sa saligang batas, Maharlika, hindi lang ito tungkol sa usapin ng People's Initiative or Charter Change. Hindi lang po yun. Paglalapastangan dahil doon sa ginagawa nilang unconstitutional preparation, budget approval, and disbursement of public funds. These are all unconstitutional. And yun nga, yung mga hearing sa Senado, naglalabas na naman talaga na merong more or less 700 billion unprogrammed funds. Yeah. Imaginein po ninyo mga kababayan, sinasabi mahigit kalahati ng budget sa taon ngayon, 2024, ay inutang either domestically sourced or foreign source ng pagkakautang
meron palang mahigit kumulang 700 billion unprogrammed funds. Bakit tayo kailangan mangutang kung meron palang 700 billion na unprogrammed funds? Bakit hindi ibinalik yan o ibalik doon sa system? Hindi sana kung magkano man ang inutang natin, nabawasan ng 700 billion dahil imbis na gamitin mong 700 billion na unprogrammed funds or pork barrel, this is essentially pork barrel, nangutang pa tayo. Sino magbabayad niyan? Pilipino. Ipatani na naman sa ating makaawa-awang Pilipino. Wow. So, Attorney Vic, alam ko very exciting itong pag-uusapan natin. At the same time, may kalungkutan dahil nga, again, ang biktima na naman dito ay Pilipino. So, ang hakbang na mga may isog, based sa mga nakasalamuha mo, nakausap mo, ano ba yung goal natin dito? Ngayong araw, ano yung gusto nating iparating sa taong bayang mensahe? Kagaya nung natanong mo rin ito, Marlica, nung una kong pag-guest sa iyong programa, ano yung tinatawag nating way forward. Ang way forward natin na napagkasunduan noon sa Davao ay hindi tayo titigil sa Mindanao. Yun lamang ang simula at iikot tayo sa buong Pilipinas. At hanggang sa ngayon, yun ang consensus na buong pagkakasunduan na hindi rin dito matatapos sa Cebu City, dito sa probinsya ng Cebu, dito sa Visayas. Iikot ang hakbang ng maisog upang lalo pang gisingin ang diwa at consciousness ng sambayan ng Pilipino na tama na, sobra na. Tigilan ninyo yung lantarang paglulustay ninyo sa kaban ng bansa. Wala na ba kayong mga hiya?